pinag-iibayuhan nila yung kanilang efforts para basagin at sirain talaga si VP Sara. Pero it seems that all the efforts are, parang nagbubumerang, kasi the numbers really don't lie. Kasi kung talagang may traction at meron talagang masasabi natin na resulta yung kanilang efforts na ginagawa, and they've been doing this for 3 years already, dapat nakikita na natin ito sa pagbaba ng numero. Pero kung makikita natin, yung 36% approval rating ni President Marcos, tapos 45% yung kanyang disapproval, that is something, Tapos yung kay VP Sara, 55% approval and 54% trust, This reflects majority sentiments. Ibig sabihin talagang hindi natitinag yung ating mga kababayan doon sa kanilang paniniwala at pagkilala doon sa liderato at saka sa mga ginagawa ng ating ikalawang Pangulo. Prof, ano ho ba ang inyong pananaw hinggil nga dito sa magkaibang trust at approval rating na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte? Unahin natin yung kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bakit bumaba? Well, actually, this is nothing new. Kung makikita natin over the past how many months, talagang ang kanyang numero talaga ay pababa. And I think this reflects the growing sentiment of the public, particularly yung distrust, dissatisfaction, tsaka yung pagkadismaya ng marami nating kababayan dun sa uri ng pamamalakad na meron ng ating Pangulo. And siguro idagdag pa rin natin dito itong looming crisis, brought about by external factors kagaya nga nitong kaguluhan sa Middle East. So it creates a lot of layers of dissatisfaction and sabihin na natin fears and anxiety among our people. And kung titignan nga natin dito sa resulta ng survey, ang pinaka maltinding or pressing socio-economic needs ng ating mga kababayan is controlling inflation. That's at 59%. And increasing workers' pay at 36%. So makikita natin itong dalawa na to are very important measures to identify that the country is well headed towards economic reform. Pero alam naman natin na talagang matindi yung pinagdadaanan ng ating mga kababayan ngayon. Every day is a survival mode, ika nga, Tapos idagdag pa natin dito, yung 47% ng ating mga kababayan ang naniniwala that fighting corruption is also a very important urgent issue na maaring hindi rin talaga na-address maigi ng ating kasalukuyang liderato dahil nga sa kaliwat kanan, di ba, yung mga pagtatakip at saka yung mga allegations of corruption na nakikita natin. So I think all of these things really pull down even further yung mga numero ni Marcos. Opo. At yung kay Vice President Sara Duterte naman, yun kung sino pa yung inaatake at nahaharap sa maraming issue din, kinakaharap tulad po nito yung impeachment complaints. Ayun pa yung mas mataas kumpara kay PBBM. Yeah, yun nga, it's very remarkable that the Duterte political brand really remains to be very strong and very resilient, I would say, and very formidable. Kahit nandyan yung mga impeachment efforts, political controversies, tapos yung pang ICC involving the former president, nandun pa rin yung majority trust nationwide. Yes, her support base is Mindanao and Visayas. It's basically masasabi natin hindi talaga natitinag yung kanyang support base sa Visayas and Mindanao, which I think really is very very important at this point in time, na maintindihan natin na kahit may mga siguro mga political activities that is na ikinakasa ngayon sa pagkakaroon ng isang unified candidate itong administration, may hirapan sila, especially if their base of support will only be coming from Luzon.
And I think ito yung ito yung dahilan kung bakit this early talagang pinagpipilitan na nila, no? Talagang pinag-iibayuhan nila yung kanilang efforts para basagin at sirain talaga si VP Sara. Pero it seems that all the efforts are parang nagbubumerang kasi the numbers really don't lie. Kasi kung talagang may traction at meron talagang masasabi natin na resulta yung kanilang efforts na ginagawa, and they've been doing this for 3 years already, no? Dapat nakikita na natin ito sa pagbaba ng numero. Pero kung makikita natin, yung 36% approval rating, no, ni President Marcos, tapos 45% yung kanyang disapproval, that is something, Tapos yung kay VP Sara, 55% approval and 54% trust, no? This reflects majority sentiments. Ibig sabihin talagang hindi natitinag yung ating mga kababayan doon sa kanilang paniniwala at pagkilala doon sa liderato at saka sa mga ginagawa ng ating ikalawang Pangulo. Sa tingin po ninyo, maaari bang gamitin yung kanyang itong lumabas na survey, kanyang trust rating, laban po doon sa grounds ng impeachment tungkol sa betrayal of public trust ng Vice Presidente? I really don't think so, no. Particularly hindi ko to nakikita kasi na po pwedeng gamitin, dahil unang-una yun nga klaro yung sentimiento ng ating mga kababayan. How will you trust somebody that you feel betrayed you, no? Syempre yung betrayal tsaka kasi yung pagtitiwala magkaugnayan Kung halimbawa halimbawa sa isang tao, no, feeling mo ay siya ay nagbetray sa iyo, siya ay tumalikod sa iyo or hindi ka na niya kinilala, pagkakatiwalaan mo pa ba siya, 'di ba? So ibig sabihin, kung mataas ang trust rating ng ating Pangulo, walang betrayal of public trust na nangyayari, no? So in short, all these allegations, particularly itong mga inilalatag nila dito sa impeachment complaint, are just concoctions of their pigments of imagination, Unang-una, wala naman talagang klarong mga what we say, yung mga probable causes, no, to begin with. And so dito na natin makikita na mahina talaga. Pero alam naman natin, siyempre sa Kongreso, isusulong nila yan. And the mere fact that they believe that it is substantial in form and in substance, makikita natin na meron talaga silang gustong patunayan dito sa Congress. But, at the end of the day, it will always boil down to how the Senate will actually respond to it later on if the impeachment case is elevated to the higher chamber. Opo, pero sa tingin po ninyo, patungkol pa rin po dito sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, makakaapekto ho ba yung paglantad ng Brave 18 soldiers, ex-soldiers dito sa 2026 impeachment case ng pangalawang Pangulo? Well, makaka-apekto to definitely, no, kung ito ay bibigyan ng sapat na pagkilala at sapat na atensyon. Pero kung nakikita nga natin ngayon, from the get-go, ang nangyayari kasi rito parang hindi pa nga nila binibigyan man lamang ng atensyon, hindi wala ngang investigation o hearing na ikinakasa para dito, no? And yet ang tinutulig sana nila kaagad yung motibo at saka yung kredibilidad nitong 18 soldiers, no, pati yung kanilang background, without even looking at the motivations, without even looking at the evidences that they actually have. So ibig sabihin, talagang maaring hindi nila to kilalanin at maaring hindi nila gamitin, no, whatever evidence will be it's actually given, no, but nitong ating 18 Marines. So totoo lang, meron talagang substance at may relevance dahil unang-una, they were the people who delivered yung mga maleta, no, na pera, no, dito sa mga tao na pinangalanan naman nila. Hindi naman ito mga hindi naman ito mga nameless personalities, no? They really pinpointed the people. Pero yun nga, the problem is dito halimbawa sa Senate Blue Ribbon Committee, may ayaw nilang tignan, may ayaw man lang nilang
pagbigyan, ano? At ang unang inaatake nga yung kanilang credibility. So this really goes to show that the justice system in this country, particularly yung mga may hawak ng kakayahan na maglitis at gumawa ng tamang pagpapasya regarding the legalities and dispensation of justice nitong mga kaso na to, wala talaga. At ayaw nilang tignan, no, yung mga merito ng mga inilalatag ng ating 18 Marines.